So ito ang Honda Giorno. Pakita na natin ang Giorno na to kung sulit ba ito bilhin ngayon 2025. So unahin natin yung kanyang harapan. Okay, dito sa kanyang harapan nandito yung kanyang headlight na naka-attach sa handlebar. At makikita natin na meron po siyang nakalagay dito na chrome metallic pagdating sa kanyang headlight. Tapos pagdating naman dito sa headlight ay merong daytime running light. Dumagamit pala ito sa kanyang headlight ng LED. Samantalang dito naman sa mga signal lights nito is ordinary bulb. So pagdating naman dito sa kanyang baba na mga idol, nakita natin yung silver and chrome na material dito na ginamit. Then meron siyang Honda. Napaka-simple ng kanyang decals dito mga idol. At makikita naman natin yung body niya rito sa kanyang harapan mga idol, no? Malapad siya. Then pagdating naman sa kanyang front fender, makikita natin na equipped na ito ng combi brake system mga idol. So telescopic fork po ang gamit nito sa kanyang suspension sa harapan. Disc brake with 1-pot caliper. Tapos mags po ang ginamit niya mga idol. Then yung sukat ng gulong niya is 100/90-12. And tubeless na po ito mga idol. Then pagdating naman sa likuran mga idol, makikita natin. So napakababa niya tignan dito. Kahit naka center stand na. Okay. Tapos bulky po ang itsura niya dito sa kanyang taillight. Makikita rin natin meron po siyang chrome design dito mga idol. Tapos LED po ang gamit niya sa taillight niya. And signal lights niya is ordinary peanut bulb. Ang gilid naman nito mga idol, makikita natin napakalapad mga idol. Para kang bumalik sa mga nakaraan. Nandito yung kanyang model name. So pagdating naman sa kanyang suspension sa likuran, ay gumagamit dito ng single shock absorber. Drum brake po para sa braking system. Mags po ang ginamit niya na may sukat na gulong na 110/90-12. Okay, tubeless din po siya mga idol. Tapos dito naman makikita natin na napakalapad na maliit na kanyang back fender na may light reflector at dito naka-intact yung kanyang plate holder. At sa gilid naman mga idol, makikita natin yung kanyang muffler na may cover na plastic. Then yung kanyang mismong muffler is matte black po. Tapos nandito yung kanyang radiator para sa cooling system na kung saan gumagamit ito ng liquid cooled for your better cooling system ability. Okay? At isa pa sa mga maganda dito sa Giorno is para siyang wala pa siyang pillion footrest dahil napa-flip on, flip out po siya mga idol. Ayan. So sa kabilang gilid naman mga idol, ayan. So meron din siyang Giorno nakalagay, chrome din yung design niya. Tapos nandito yung kanyang airbox na nakalagay naman ESP Plus. So ESP Plus na po siya, meaning 4 bulbs na po siya mga idol. Ang gumagamit nito PCX, tapos yung ADV, and then yung Honda Click 160. Yan yung mga gumagamit niyan. Okay? Tapos nandito naman yung crankcase niya, naka-intact dito yung Honda. Okay? So CVT drive po siya, meaning automatic transmission po siya mga idol. Alright? Tapos nandito yung kanyang side stand and center stand. Okay? Pagdating naman sa taas mga idol, makikita natin yung kanyang side mirror na simple lang, pero dito yung chrome ang ginamit niya rito, no? So parang black and chrome yung ano nito, yung concept nito mga idol. Then pagdating naman sa kanyang panel mga idol is digital meter na po siya, parang Honda Click yung design niya. Okay? Tapos may dalawang button selector and may Honda. Tapos dito naman meron po siyang high and low, busina, then turn lights. Habang sa kabila naman meron po siyang idling stop system. So equipped na po siya ng idling stop system, then electric starter button. Tapos nandito naman yung kanyang throttle control with brake lever sa unahan, then ito yung hand grip with brake lever para naman sa likuran. At ang kagandahan nito, equipped na rin po siya ng park lock lever mga idol. So just in case na magpa-park ka sa inclined o uphill road, so napakalaking tulong nito mga idol. Okay? So pagdating naman sa kanyang convenient features, unahin natin yung kanyang susian. So kitang-kita naman natin na ito ay equipped ng keyless system. So hindi ka na gagamit ng susi, remote control na lang na merong anti-theft and answer box system. At meron po siyang button dito na fuel and seat opener button. Okay? Then pagdating naman sa kanyang pocket, ayan,
Meron po siyang cover mga idol. So safe na safe yung lock niya. Okay, hindi katulad yung iba pinupush ngayon. Ito meron siyang pindutan dito mga idol. And then meron po siyang sa mismong cover niya, meron po siyang lalagyanan ng cellphone. So para sa cellphone talaga. So ibig sabihin may charger to. So meaning may charger po siya. Yan. Okay, meron po siyang charger na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Tapos meron ditong retractable hook just in case na meron kang isasabit ng kung ano-ano. So meron po siya mga idol. So pagdating naman sa kanyang flat footboard mga idol, napakalawak, no? Ayan, no? Tapos may mga minimalistic na spike dito. Okay, malaki po siya compare natin sa ibang scooter. Okay, so marami ka mailalagay na baggage dito mga idol. And then dito naman tayo sa kanyang upuan mga idol. Cover niya pa lang napaka classic na classic. So kulay niya po is brown. Tapos may mga stitches po siya and Honda logo dito. Tapos pagdating naman sa kanyang upuan, malapad na malambot ang kanyang upuan mga idol. Okay? Grab bar niya mga idol, napakalaki, no? Ayan, no? Sobrang lapad talaga ng Giorno. 1, 2, halos dalawang dangkal ko dito sa tapos panipis dito. Ayan. Okay? At pagdating naman sa seat height niya mga idol, medyo may kabigatan to mga idol. Ayan. Yan. So yan. Makikita natin na tip 2 po ang aking paa, ay 5'4" in height mga idol. Di naman po siya ganun kabigatan at di naman siya ganun kagaangan. Saktong-sakto lang mga idol. So pagdating naman sa footboard niya, malawak po. So kasyang-kasya yung mga bagahe nyo. So ito. So sa comfort riding experience, maganda po ito mga idol kasi naka-upright position po ang aking handlebar. Hindi po siya nakakangalay sa likod. At pag-usapan naman natin ang presyo nito via Guanzon Masinloc mga idol, no. So si Giorno Plus ay merong cash na 103,900 pesos. And pagdating naman sa kanyang down payment, 11,800. At ang 3 years nito para sa monthly installment ay nasa 5,137 pesos. So unahin natin dito sa kanyang handle or handlebar. So nakalagay dito Honda na mayroong pop-up na red and black. So kulay nga pala nito, meron siyang red and black mga idol. So maroon type po siya, parang ganun. So deeper color ng red po siya mga idol, ang kulay niya. Okay, dito naman meron po siyang black na letter M mga idol. So makikita natin, mas malakas, mas maganda. Yan ang ibig sabihin ng M na yan. Okay, so dito pa rin tayo sa kanyang unahan. So same pa rin. So LED ang gamit nito sa kanyang turn lights. Okay, ito yung turn lights niya. Tapos daytime running light niya mga idol. Dito naman kanyang headlight mga idol, no? So dalawa po yan. LED po rin po ang gamit niya. Then dito naman sa kanyang bandang palipik mga idol, makikita natin yung minimal decals na Honda. Chrome po siya mga idol. So decals po siya. Tapos meron pop-up na kulay black mga idol. Suspension naman ito, telescopic fork sa harap. So disc brake po siya na single rotor. Then 1-pot caliper. At ang mags nito ay may kulay na parang bronze mga idol. So makikita mo pag special, bronze. Tapos pag standard is black. Tapos pagdating naman sa sukat ng kanyang gulong, 90 by 80-14. Tapos tubeless din po siya mga idol. At mapunta naman tayo sa kanyang likuran mga idol. Same pa rin sa old variant na version 3. Okay, LED rin po ang gamit nito. Tapos nandito yung kanyang signal lights na LED rin po ang gamit niya. Tapos dito naman sa bandang ibaba, meron po siyang light reflector. At meron siyang Honda na sticker dito. At dito naman naka-intact yung kanyang plate holder sa kanyang back fender mga idol. Suspension naman ito sa kanyang likuran, single shock absorber, tapos mags po ang gamit niya dito. Drum brake po para sa braking system na mayroong sukat na gulong na 100 by 80-14 at tubeless din po siya mga idol. Ito naman yung airbox niya and crankcase niya mga idol na mayroon nakasulat na Enhanced Smart Power. Wala po siyang plus kasi 2 bulbs pa lang ito mga idol. Kasi 125 nga lang to. Then ito yung pinagkaiba niya, no? Yung minimalistic na click. Parang yung version ng 1. Ganito lang siya. Okay, sa kabilang gilid naman mga idol, makikita natin, meron po siyang
muffler dito na may cover na plastic. So same sa version na variant na version 3. Ganun pa rin, meron siyang pop-up dito na kulay silver, then black. Okay? Para sa kanyang muffler. Then ang kaganda kasi nito ng 125cc is naka liquid cool na po siya. Ito yung kanyang radiator. So maganda po siya sa cooling system niya mga idol. At ang dito naman mga idol, makikita natin yung kanyang coolant repeater. Okay? Pagdating naman sa taas mga idol, makikita natin yung significant and napakagandang digital panel na kung saan maraming information na dapat mo malaman. So may mga indicator siya na turn lights, high and low, engine check, temperature, then battery. So lahat na malalaman mo na dito. Alam ko may clock din to. Yan, sa mga naghahanap. Tapos may dalawang selector button. Tapos dito naman yung Honda na logo. Switches and buttons naman mga idol. Meron siyang high and low, busina, then turn lights. Sa kabila is electric starter button lamang kasi wala po siyang kickstarter. Dahil ito ay equipped na ng ACG. So alternating current generator. Then controls naman mga idol, throttle control with brake lever sa unahan. Okay. Hand grip with brake lever naman para sa likuran na mayroong park lock lever. So yung park lock lever malaking tulong just in case na mag-park ka ng inclined o uphill road. Malaking tulong ito mga idol. Okay. Convenient features naman mga idol, unahin natin yung kanyang susian na merong takip or shutter lock key na kung saan safe ito sa mga magnanakaw. Then meron po siyang seat opener button. Okay. Pagdating naman sa kanyang mga lalagyanan or pocket, so meron ditong isa na wala po siyang cover, samantalang dito naman sa kabila is may cover. So just in case na mag-charge ka, pwede dito dahil meron na siyang charging port area na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Applicable ito sa mga nagtatrabaho ng marangal na delivery rider mga idol. So speaking of delivery rider, meron po silang sabitan dito. Okay, na kung saan pwede mo isabit ng kung ano-ano at meron po siyang flat footboard na malaking tulong sa extra baggage nyo mga idol. At dito pala ito yung compartment niya para sa battery. Okay? Dito naman sa kanyang upuan mga idol, makikita natin yung cover niya, hindi naman siya dulasin siya, yung texture niya. Tapos pagdating dito sa meron po siyang pa-stitches pang. Tapos pagdating sa kanyang foam is okay naman siya, malambot dito. Then dito naman medyo manipis sa kanyang pillion area. Sa grab bar naman yung mga idol, bronze din siya mga idol yung kanyang kulay dito. Katulad ng kanyang mugs dito. So parang classic design siya. Kasi yung kulay niya brown. Parang brown bronze ba, ganun. Okay, pag-usapan naman natin ang kanyang seat height. Kung pasok ba ito sa mga may average height na Pinoy. Katulad ko, I'm 5'4" in height mga idol. So, Honda Click user din ako mga idol. So, walang pinagkaiba. Goods pa rin naman. Tiptoe nga lang mga idol. Pero hindi naman siya gano'ng kataasan. So, okay pa naman siya sa mga mayroong average height. Mga 5'4" pababa, pwede pa naman siya. So, just in case na gusto nyo siya ibaba, palitan nyo ng gulong, tapos medyo ipalower lang nyo ng konti. Goods na siya mga idol. So, pagdating naman sa kanyang bigat mga idol, syempre magaang naman siya. Okay na okay sa mga may kaliitan at kanipisan ng katawan at sa mga lady rider mga idol. So, pasok na pasok talaga sa Pinoy. Kaya mabenta itong Honda Click 125. Okay, pagdating naman sa presyo via Honda Guanzon. So ito na nga, balik tayo sa Honda Click 125 Special Edition. So 86,900 po siya mga idol para sa cash. Down payment is 5,800. And ang monthly 3 years naman ito is nagkakalaga ng 4,572. Yan. So sa mga naghanap ng Special Edition, punta na po kayo dito sa Guanzon Masinloc branch.